Sa Davao City, patay ang 80 anyos na lolo matapos matabunan ng gumuhong pader. 4 na iba pang residente ang muntik matabunan ng gumuhong bahay. At saksi live, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, ramdam din ang magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi dito sa Davao City. Sa pagtama naman ng magnitude 7.4 kaninang umaga, 4 na mga residente ang muntik nang matabunan nang bumagsak ang bahay na ito sa aking likuran. Hindi na halos maaninag ang unang palapag ng bahay na ito matapos matabunan ng ikalawang palapag nito sa Davao City. Bumigay na ang pader at nagkalat ang mga gamit. Katatapos pa lang daw iparenovate ng naturang bahay. Ligtas namang nakalabas ang 4 na individual mula sa gumuhong unang palapag ng bahay. Kinukuhanan pa ng pahayag ang may-ari. Kasunod ng lindol, kinumpirma ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpanaw ng 80 anyos na lolo matapos maraganan ng natumbang bahagi ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang City Social Welfare and Development Office sa pamilya ng biktima para sa tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan. Sa Cagayan de Oro City, niyanig pati ang Northern Mindanao Medical Center. Gumewang-gewang ang dextrose ng mga pasyente sa ospital sa lakas ng pagyanig. Sa isa pang video, kita ang paglabas ng mga medical personnel at mga pasyente. Lumikas din ang mga kawani ng City Hall, pati si Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy na palabas ng kanyang opisina. Naramdaman din ang lindol sa mga mall at hotel, kaya agad lumikas ang mga tao. Pagkatapos ng lindol, sinuri ng mga eksperto ang mga establishmento bago muling papasukin sa loob ang mga tao. Nag-ikot at inspeksyon ang mga kawani ng Office of the Building Official at City Engineer's Office sa 3 ospital sa lungsod. Magpapatuloy raw ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang parte ng lungsod, kabilang ang mga paaralan. Sa General Santos City, pinasan sa likod ang ilang estudyante at isinakay sa stretcher at wheelchair. Nahimatay sila matapos magpanik kasunod ng pagyanig. Yan yung mga nagpanik, no? Na supposed to be, bata kasi, bawat tao may kanya-kanyang reaction sa ganyan. Rinig naman ang kalampag ng mga pintuan sa headquarters ng General Santos City Police. Mabilis ding lumabas mula sa gusali at pumunta sa open area ang mga PNP personnel. May mga pasyente ring pinalabas mula sa ospital, gayon din ang mga empleyado at mga tao sa loob ng isang mall. Ayon sa Jansan CDRMO, nagsuspende sila ng klase sa lahat ng antas, kabilang ang trabaho sa mga pampublikong tanggapan. Base raw sa kanilang initial na assessment, walang naitalang pinsala dahil sa lindol. Patuloy ang pag-ikot ng City Engineering Office sa mga gusali sa lungsod. Paalala nila tuwing may lindol. Ang importante lang po, huwag tayo magpanik, manatili tayo sa kung ano, saan tayo naroroon, kinaroroonan natin. At execute lang natin yung duck, cover and hold. Cover your head. Protect your head, no? Kasi yun yung pinaka-vital ng organ. And then, saka po tayo mag-evacuate. Pia, kinordo na muna ng mga barangay police itong lugar malapit sa gumuhong bahay. Samantala, natapos na rin ang assessment ng City Engineer's Office at DPWH 11 sa mga pangunahing tulay sa lungsod ng Davao at wala naman silang nakitang major structural damage sa mga tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.